Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview presentation natin ngayon, ang schedule ay week 3, Saturday. Magbabasa na ako. Matthew 28:20, 1:13, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you all the days until the consummation of the age. 1:23, behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Pupunta na ako sa babasahin. The disciples were commanded things like baptizing people into the name of the Father, the Son, and the Spirit, teaching the believers to observe all that the Lord has commanded is for the discipling of all the nations. Sinasabi rito, so bago umakyat na sangkalangitan ng Panginoon, siya ay nagturo at binili na niya ang kanyang mga disipulo. So ito yung pwede ko sabihin pinakamahalagang pag-aatas na binigay niya sa kanila. Na sila ay humayo, gawing disipulo ang mga bansa, bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. So yan ang isa sa pinaka-importanting tinuro niya sa kanyang mga disipulo na dapat nilang gawin. At yan ay hindi lang bilin, kundi yan ay isang utos. At dahil ang mga disipulo ng Panginoon, wala na ngayon, tayo ang magpapatuloy ng gawain na ito. So ano ang pinakamahalagang gawain natin? Ang disipuluhan ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. So ito, lahat ng believer, kasama dito. Bawat believer pwedeng gawin ito. At huwag nating kalimutan, ito ay isang gawain ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya tayo ngayon ay nagpapatuloy sa pinakamahalagang bilin ng Panginoon. At ito ay para sa pagtatatag ng kaharian, pagpapalawak ng kanyang kaharian dito sa lupa. The heavenly King is Emmanuel, God with us. He promised that in his resurrection, he will be with us all the days, with all authority, until the consummation of the age, that is, until the end of this age. Hence, wherever we are gathered into his name, he is in our midst. Binanggit dito yung pangalang Emmanuel. Ang ating hari ay si Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya tuwing maalala natin yung pangalan niya, Emmanuel, huwag niyo kakalimutan. Ang interpretation ng pangalan na Emmanuel ay ang Diyos ay sumasa atin. Sinasabi ko sa lumang tipan, ang Diyos ay nasa labas ng tao. Pero pagdating sa bagong tipan, ipinakilala sa atin ang bagong titulo ng Panginoon, Emmanuel, na sa pamamagitan ni Kristo, dinala niya ang Diyos tungo sa atin. Kaya ginamit yung salitang God with us. Literal yan, na ang Diyos ay nasa atin. Kaya kailangan maniwala kayo na kung ikaw ay isang believer, ang Diyos ay nasa iyo. Amen. At hindi lang yan. Nang siya ay nabuhay na muli, sinabi niya na siya ay nasasamahan niya ang kanyang mga believers sa lahat ng araw, all days, sa bawat araw, all days, lahat ng araw. At hindi lang yan, sabi niya, pati autoridad niya ay sasamahan tayo. At ito ay gagawin niya hanggang sa kasukdulan ng kapanahunan, hanggang sa wakas ng kapanahunan. At yan ay pinangako ng Panginoon. Bakit ba niya sinasabi ito?
Kasi, sinabi niya sa atin, humayo kayo. Pero kailangan maintindihan natin, kung tayo ay humayo, kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo iiwanan sa lahat ng kapanahunan. At ang autoridad niya ay kasama rin natin. Kasi yung pagdidisipulo ng mga bansa, ito ay ginagawa sa loob ng autoridad ng Panginoon. Kaya dapat malakas ang loob natin. Hindi pwedeng takot, hindi pwedeng nahihiya, hindi pwedeng mahina ang loob. Sa pagdidisipulo ng mga bansa, huwag nating kalimutan, kasama natin siya. Ang kanyang autoridad, kasama natin. At sinabi niya, all days. Walang araw na hindi. Hindi siya pumapalya na hindi tayo sasamahan. At ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Yun nga kaya sinabi niya kung kayo ay nagpupulong sa pangalan ng Panginoon, siya ay nasa gitna natin. Ito naman ay corporate. Individually, kasama natin siya at ang kanyang autoridad. Corporately, sama-sama, pag tayo ay nagpupulong sa pangalan ng Panginoon, siya ay nasa gitna natin. Bagamat hindi natin nakikita, kailangan paniwalaan natin to. Among the four Gospels, the Lord's Ascension is recorded only in Mark. John testifies that the Lord as the Son of God, even God himself, is life to his believers. As such, he can never and would never leave them. Matthew proves that he, as Emmanuel, is the heavenly King who is with his people continuously until he comes back. Hence, in both John and Matthew, the Lord's Ascension is not mentioned. Yung ascension, yung pag-akyat ng Panginoon sa sangkalangitan, binanggit lang yan sa Mark. At sa Gospel, sa Mark lang. Doon sa 3 Gospels, hindi binanggit yung tungkol sa pag-akyat ng Panginoon sa sangkalangitan. Pero yan ay binanggit sa Acts. So sa Acts, mga ilang unang chapters, binigyan pa tayo ng senaryo dyan na ang Panginoon ay umaakyat, nakita ng mga tao. Pero sa Gospel, sa Mark lang binanggit na siya ay umakyat sa sangkalangitan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi gustong i-emphasize ng Biblia masyado yung kanyang pag-akyat. Kasi ang tao, merong konsepto, pag umakyat siya, wala na siya. Pero sinabi sa atin, bagamat siya ay umakyat, siya ay naging buhay ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, pag buhay mo, si Kristo ay buhay mo, di nandiyan si Kristo. At hindi na siya aalis magpakailanman. At ipinangako dyan at lagi niya tayong sasamahan sa buong kapanahunan. Kaya kailangan mag-ensayo tayo ng faith na kung tayo ay humahayo, nagpipreach ng gospel, dinidisipuluhan ang mga bansa, ang Panginoon ay kasama natin. Hindi niya tayo iniiwan. At ang autoridad niya ay kasama natin. At ito ay hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Hanggang sa kasukdulan ng mga kapanahunan. Hindi siya aalis. Lagi niya tayong sasamahan. Amen. As the King in the kingdom, with the kingdom people, the Lord is with us all the days until the consummation of the age. Today is included in all days. The Lord is with us today, and He will be with us tomorrow. Not one day will be an exception. O yan, inulit yan. Masyado niyang binibigyan ng pansin itong kasama ang Panginoon. Sinasamahan tayo ng Panginoon. All days. Today, tomorrow. At lahat ng kapanahunan, kasama natin yan. Kaya pwede mo naman kausapin ng Panginoon. Panginoon, kasama kita ngayon. Panginoon, salamat, sinamahan mo ko. Bagamat hindi mo siya nakikita ng physical, sinasabi ito ng salita, kailangan paniwalaan natin. Hindi niya tayo iniiwan. Maski ngayon, habang
nagpi-preview ako. Kasama ko ang Panginoon. Hindi niya ako iniiwan. Kayo naman, nakikinig. Kasama niyo ang Panginoon na nakikinig. Walang araw na hindi niya tayo sinasamahan. Yan ang ano. At siya yung Emmanuel. Ang Diyos ay suma sa atin. Ang isa na sumasama sa atin, hindi tayo iniiwan, ay ang mismong Diyos. Mismong Diyos yan. Ilan ba ang Diyos? Isa lang. Siya yung Diyos na kasama natin ngayon. So, hindi ba nakakatuwa? Ito yung Diyos na hindi ka iiwanan. Lahat ng mga tao, minsan, karamihan, mga mahal mo, minamahal ka, iniwan ka na. Pero itong isang ito, hindi ka iiwanan. Meron nga, buhay pa, iniwan ka na eh. Salamat sa Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. He will be with us until the consummation of the age. This refers to the end of this age, which will be the time of the Lord's parousia, the Lord's coming. The consummation of the age, the end of the age, will be the great tribulation. Sinasabi rito, the end of the age, the consummation of the age. Kailan ba matatapos itong age na ito? Ito ay matatapos pag dumating na yung great tribulation. Di ba? Pinopesiya sa Biblia na magkakaroon ng isang matinding kapighatian dito sa sangkalupaan. Yan ang palatandaan na natapos na ang kapanahunan. Pero, kung tutusin, dapat wala na tayo dito pag dumating yung panahon na yan. Dapat na-rapture ka na. Bago dumating yung matinding kapighatian, dapat ma-rapture na tayo. Sapagkat isa sa pangako ng Panginoon ay ang ingatan tayo. Mula sa kapighatian na dadating sa ibabaw ng lupa. Kaya pag tinignan mo yung kapanahunan, mula ngayon, o mula nung siya ay nabuhay na muli, lahat ng mga believer, sinamahan niya sa loob ng gawain, lalo na sa pagdidisipulo ng mga bansa, pagbabautismo, sinamahan niya ang mga believer. At sasamahan niya ng araw-araw hanggang sa katapusan ng kapanahunan na ito. At ang kapanahunan na ito ay magdadala sa katapusan ng kapanahunan, dadating ang isang matinding kapighatian. Tapos na yung kapanahunan na to. Maski gusto mo magdisipulo ng mga bansa, hindi na pwede. Tapos na eh. Kaya ngayon ka na magdisipulo ng mga bansa. Bakit ba merong great tribulation o matinding kapighatian? Okay, so pakinggan nyo to. We do not want to be here during that time. Rather, we prefer to be raptured into the Lord's parousia, into His presence. This is a matter of the kingdom. Etong great tribulation ay may kinalaman din sa kaharian. So pakinggan nyo to. Itong panahon na ito ay panahon ng biyaya, panahon ng eklesiya, panahon ng pagpipreach ng gospel. May gospel na grace, gospel of grace para sa kaligtasan ng mga tao. Pero namang pagdidisipulo ng mga bansa upang sila ay gawing mamamayan sa loob ng kaharian. Meron din naman sa huling kapanahunan pagpipreach ng ebanghelyo ng kaharian. So lahat yan gagawin nitong kapanahunan na ito. Ito rin ang kapanahunan ng biyaya. Sapagkat sa panahon na ito, ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero itong panahon na ito, hindi naman ito magpasawalang hanggan. Meron itong end, katapusan. At sa katapusan ng kapanahunan na ito, dadating naman ang kapanahunan na matinding kapighatian. At mula dito, dadalhin niya ang pagpapakita ng kaharian. Pero sa pagitan nitong dalawang aspekto ng kaharian, ngayon, ito ay ang kaharian ng realidad. Ang susunod ay ang kaharian ng pagpapakita.
At sa pagitan nito, merong great tribulation. 3.5 years na great tribulation. No? At may mga gagawin ng Panginoon sa panahon na yan. Pero bago dumating yung panahon na yan ng great tribulation, ira-rapture niya muna yung mga mandaraig. Yung mga mandaraig. Kung ikaw ay isang mandaraig, hindi ka dadaan sa great tribulation. No, pero kung hindi ka naging mandaraig, dadaan ka sa great tribulation. No, at ano ba yung mga gagawin ng Panginoon sa panahon ng great tribulation? O ito, pakinggan nyo. Una, yung mga naiwan ng mga believer, gagamitin niya yung 3.5 years of great tribulation bilang matinding sikat ng araw para sila pahinugin. So matindi yan. Pangalawa, okay, sa Great Tribulation, sa katapusan ng Great Tribulation, pupuksain niya si Antikristo at yung false prophet kasama ng kanilang 200 million troops, cavalry troops. Yan ay sa digmaan ng Armageddon. Pupuksain. No? Silang lahat ay uubusin. Papatayin. No? Pangatlo, no? Si Satanas ay ibibilanggo niya sa loob ng 1,000 taon. Pang-apat, ibubunga niya sa Great Tribulation yung mga huling mandaraig sa pamamagitan ng martyrdom. Kaya marami pa rin siyang gagawin dyan. So unang-una, yung mga naiwan ng mga believer, pahihinugin niya. Pangatlo, mula sa Great Tribulation, sa katapusan niyan, lilipulin. Tatapusin niya ang kanyang mga kaaway, si Antikristo, yung false prophet, yung kanilang hukbo. Pagkatapos, ibubunga niya ang huling mandaraig. Ito ay sa pamamagitan ng martyrdom. Pang-apat, ibibilanggo niya si Satanas. O may panlima pa. Yung panlima, ibubunga naman niya yung mga bansa na paghaharian sa panahon ng kaharian. So, at pagkatapos niyan, dadali naman niya yung pagpapakita ng kaharian. Kaya yung 3.5 years of Great Tribulation, gagamitin niya yan upang ihanda ang pagdating ng pagpapakita ng kaharian. Dapat alam natin lahat yan. Sabihin ninyo, Brother Danny, dami mong alam ah. Dapat alam din natin lahat yan. Noon, hindi nyo alam. Ngayon, alam nyo na. Na lahat ng ito ay para sa kaharian. Amen. In the Lord's resurrection with His righteousness, the kingdom is present, and we have the authority, commission, and position to disciple the nations. In this way, the kingdom is spreading. Binanggit dito, nung siya ay nabuhay na muli, nagkaroon ng katwiran. Ang katwiran ay si Kristo. At dahil dyan, dumating ang kaharian sa atin. Nandito ang kaharian ngayon. Hindi nga lang nakikita, sapagkat ang kaharian ngayon ay kaharian ng realidad. At ngayon, sa panahon na ito, binigyan tayo ng isang napakahalagang posisyon, pag-aatas ng Panginoon. At yan ay ang pagdidisipulo ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At ito ay ginagawa natin para sa pagpapalaganap ng kaharian. Kaya tandaan natin, ang kaharian ay ang minimithi ng Panginoon. Pero ngayon, hindi niya papalaganapin ito nang mismong siya ang gagawa. Tayo na ang gagawa nito. Tayo ang naatasan dito. Ang gagawin lang niya, samahan tayo. At ibigay ang autoridad sa atin. Pero ang gagawa, hindi direktang ang Panginoon. Tayo na kasama siya. Kaya yan yung kapanahunan na kung saan nandito tayo ngayon. Para sa pagpapalaganap ng kaharian. Amen. Ministry requires the experience of lessons of life. We can use gifts to collect, prepare, and produce building materials
But we must have ministry in order to build people into the church. So bumaling yung lesson natin sa ministry. Sabi niya, dapat meron tayong ministeryo. Kulang ang gifts o yung handog. Kulang ito. Dapat merong ministeryo. Pagsasagawa ng ministeryo para sa pagtatayo ng eklesiya. Kaya ang pagtatayo ng eklesiya ngayon ay tungo sa pagsasagawa sa loob ng kaharian. Kasi ang eklesiya ang nagre-represent sa kingdom ngayon. Kaya mahalaga ang pagtatayo ng eklesiya. Nung nandito pa ang Panginoon, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking eklesiya. Pero ang pagtatayo ng eklesiya, hindi naman yan direktang siya mismo ang gagawa. Ito ay itatayo sa pamamagitan ng mga believer. At gagawin nila ito sa pamamagitan ng ministeryo. Ano ba yung ministeryo? Ang ministeryo ay paglilingkod, pagmiministeryo. At ang pagmiministeryo ay ang pagmiministeryo ng Kristo para sa pagtatayo ng eklesiya. Katulad ng pagmiministeryo ng katotohanan, salita, mga pagtuturo, pagtitraining, at iba't ibang paglilingkod. Maski ang sinasabi natin pagdidisipulo sa mga bansa, isang uri ng ministeryo yan. Kaya sa loob ng eklesiya, lahat tayo dapat makibahagi sa isang ministeryo. At ang ministeryong ito ay binubuo ng lahat ng gawain para sa pagtatayo ng eklesiya. Pero ang matinding gawain sa loob ng ministeryo ay ang pagtuturo, pagsasanay, at iba't ibang paglilingkod sa loob ng kapulungan. Lahat ito ay mga pagmiministeryo, pero isang ministeryo lang. At yan ay ang para sa pagtatayo ng eklesiya. Amen. Hence, ito. In the book of Acts, the church began through gifts. But at the time of 1st and 2nd Timothy, the administration and building of the church required the learning of lessons. Na ang ibig sabihin, ang mga believer, dapat merong mga leksyon na natutuhan na may kinalaman sa ministeryo. Kaya hindi lang ito isang gift, kundi ito ay isang bagay na natamo natin sa maraming kapanahunan. Kasi ang ministeryo, ito ay natatamo sa pamamagitan ng perfecting, mga pagpapasakdal. Kung ikaw ay tumanggap ng pagpapasakdal, training, ito ay bubuo ng isang ministeryo, isang gawain tungo sa pagtatayo ng eklesiya. Amen. Paul often mentioned learning, teaching, exercising, and training in his 2 epistles to Timothy. These matters do not come by gifts, but by lessons learned through paying a price. We should learn to discern the different kinds of vessels and know people. These matters require the paying of price. Kaya yung sa loob ng eklesiya, marami mga gawain ng pagpapasakdal na kinabibilangan ng pagtuturo, mga training, pag-training, okay? Ano ang training sa Tagalog? Mga pag-iensayo. Kaya marami mga ganyan. At ito ay mga bagay na sinasagawa sa loob ng eklesiya upang magbunga ng mga tao na gagawa ng ministeryo. Mga taong natuto, mga tao na nakatanggap ng pagpapasakdal, nakatanggap ng training na magpapasakdal din sa iba. At ito ay mga bagay na hindi natatamo ng overnight. Tingnan niyo sa recovery, ang training 2 years.
Pero hindi ibig sabihin pagkatapos ng trainings ng 2 years, ang isang tao ay ganap ng napasakdal. Kailangan mo pang pumasok sa maraming karanasan at pagbabayad ng halaga. Walang katapusan. At sa pamamagitan ng gawain ng ministeryo, ay naitatayo ang eklesiya. Amen. Ministry is to help others according to the lessons that we have learned. Gifts are for little use in the building of the church. The way to build the church depends on our paying a price and learning the lessons of life that work God into us. Amen. So, yun yung sinasabi natin. Para magkaroon ng ganap na pagpapasakdal tungo sa ministeryo, kailangan ng pagbabayad ng halaga. Kailangan laan ka na magbigay ng oras mo, panahon mo. At minsan, pati material na bagay. Lahat ng ito ay para sa pag-unlad ng ating kakayahan na makagawa ng ministeryo. Kaya sa loob ng eklesiya, may mga tao na may kakayahang maglingkod at merong ministeryo. At ito ay para maitayo ang eklesiya. Sapagat kung walang nagmiministeryo sa loob ng eklesiya, walang may kakayahang magturo, maghayag ng mga katotohanan, magpasakdal. So ang eklesiya, hindi siya susulong at walang pagtatayo. So kailangan natin ng mga tao may kapasidad sa gawain ng ministeryo. Amen. Whether or not the Lord will delay His return or come quickly depends entirely on whether the church is built. Today, many evangelists and revivalists become famous through gospel campaigns and revival meetings, but few have learned the lessons of life. If the leaders in Christianity do not have much spiritual learning, what can be expected of the ordinary churchgoers? In the church history, very few have spoken of the building of the church. Nevertheless, we should see that the Lord needs the building of the church today. Amen. So ano ang kailangan ng Panginoon ngayon? Building of the church today. Nasa ba building? Sa loob ng Kristyanismo, hindi ganong pinag-uusapan yan. So sinasabi niya, marami mga sikat o famous na mga evangelists, revivalists, na ang kanila ginagawa ay mag-gospel na mag-gospel. Oh, yun yung pagpipreach ng kaligtasan sa mga tao. Bagamat ito ay kailangan, pero hindi yan ang goal ng Diyos. Hindi niya hinahangad na ang buong mundo mapuno ng mga saved na tao. Kung hindi ang gusto niya, ang eklesiya ay maitayo. Marami mang believers, kung ang eklesiya ay hindi na itayo, hindi din siya makakabalik. Diba? Sinasabi sa atin, ang eklesiya ay ang kasintahang babae. Paano magkakaroon ng kasalan kung hindi na ibunga ang kasintahang babae? Diba? Sabi ng Panginoon, itatayo niya ang kanyang eklesiya. Paano siya makakabalik kung ang eklesiya ay hindi na itayo? Bagamat ang eklesiya ay binubuo ng mga na-saved, naligtas na mga tao, pero kung ang mga naligtas hindi na itayo, sila ay katulad ng mga material na nakakalat. Halimbawa, sinasabi sa atin na ang eklesiya ay isang pagpupulong na tinawag ng Panginoon. Pero gaano man karami ang mga naligtas, kung hindi naman sila nagsasama-sama, nagpupulong, walang eklesiya, walang pagtatayo. Kaya kailangan makita natin ang kahalagahan ng pagtatayo. At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng ministeryo. Kaya dapat ang buhay natin ay umunlad at tayo'y mapasakdal tungo sa gawain ng ministeryo para sa pagtatayo ng eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Amen.
Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala, sa iyong mga pagtuturo na kami ay humayo, disipuluhan ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At ito ay para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Mga tao na hindi lang naligtas, kundi na disipuluhan din. Panginoon, salamat din sa Eklesiya, sapagkat ito ang minimithi mo, ang maitayo ang Eklesiya ngayon, mapagsama-sama ang mga mananampalataya, upang sama-sama sila maitayo bilang iyong gusali, na walang iba kundi ang Eklesiya. Nawa mapasakdal kami tungo sa ministeryo, tungo sa gawain ng ministeryo. Nawa kami ay kusang magbayad ng halaga para sa iyong pagpapasakdal. Salamat, Panginoon. Amen.